Hello guys, welcome. Pick a card reading tayo ngayon. Um, Piliin nyo dito kung alin yung na-attract kayo or humihila ng attention nyo, okay? Ito yung pile 1. Ito yung pile 2. Okay, pwede nyo siyang i-stop or i-pause para nang sa ganun, no? Makapamili kayo kung alin talaga yung feeling na nadodrone kayo sa card na to. Okay? Tatanong natin dito kung sino ang patungo sa'yo at gusto kang kausapin at bakit. Okay? Sino yung taong patungo sa'yo at gusto kang kausapin at bakit, okay? Piliin nyo na lamang kung aling part kayo dyan. Pile 1, pile 2. Okay, start na tayo. Hi, pile 1. Ito yung napili nyo, the reunion. Nafe-feel ko dito, no, na magkakaroon dito ng soul recognition na kung saan nakikitaan ko dito ng communication, collaboration, partnership, and friendship. Ito lang yung nafe-feel ko. Kumbaga, no, magkakaroon kayo dito ng yung magsasabi kayo ng totoo sa bawat isa. Yung heart-to-heart talk. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron dito open yung truth chakra niya na ipapakita niya yung totoo niya. Or pwede rin sabihin, gusto mong makahanap ng totoo dito sa tao na to. Ito lang yung nararamdaman ko. Meron dito magsasabi ng totoo. Tingnan pa natin kay file 1, sino ang patungo sa'yo at gusto kang kausapin at bakit? Sino ang patungo sa'yo at gusto kang kausapin? Bakit? Meron ka dito na 5 of Wands. Meron ditong Justice. Meron ditong 9 of Wands. Give me the message. And 3 of Cups. So, lumalabas gusto nitong pakikipag-kasundo, friendship, or pakikipag-collaborate. Confirmation dito sa card na napili mo, okay? Nafe-feel ko tong tao na to. Gusto nitong ipaglaban yung connection na meron kayo. Ito lang yung nakikita ko. Kasi gusto nito ng justice. Or pwede rin sabihin na hindi siya nagkaroon ng justice na ipaalam sa'yo kung ano yung kanyang saluubin, hindi man lang niya na ipagtanggol yung sarili niya. Kaya itong tao nito, gusto nito ng katarungan, okay? Gusto niya ipaglaban yung connection na kung saan gusto niya magsimula ng panibago sa inyong dalawa. Nakikitaan ko tong tao nito, gusto niyang trabahuhin to kahit mahirapan siya sa umpisa. Pero nakikitaan ko dito na kikilos to. Hindi to magpapatumpik-tumpik. Although nakikitaan ka ng tao na to na marami kang, kumbaga may boundary ka, pero itong tao na ito, kahit sugatan na, kahit hirapan na para makalapit sa'yo, hindi to susuko. Ito lang yung napipil ko. Meron kang person na Aries, Leo, Sagittarius. Meron ka din dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Okay? Or pwede rin sabihin energy mo to. Meron ditong balance na parating sa'yo. Justice. Kumbaga, papabor sa'yo ang hustisya or papabor dito yung justice sa inyong connection. Na kung saan, si universe na yung kikilos. Ito lang yung nafe-feel ko. Meron ditong hindi mo aasahan. Pero itong tao na ito, gusto nito yung magkasundo. Gusto nitong ayusin yung connection. Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Sinong gusto kausapin ka at bakit? Give me the message. Meron ditong coffee cup.
I feel gusto nito na magkaroon ng friendship, okay? Bagong simula. Kasi mag-start to sa friendship. Kumbaga, gusto nito tong trabahuhin, gusto nitong maging mas malalim pa yung connection. Ito lang yung nararamdaman ko. Gusto nitong ipaglaban ka or pwede rin sabihin na meron ditong pangyayari, no, na gusto niyang harapin. Harapin ka, okay? Ito yung nafe-feel ko. Gusto nito ng katarungan. Meron ditong date, meeting, something new. Then, nafe-feel ko dito, meron din ditong bago na parating sa'yo, okay? Na kung sana, no, gusto nitong ilabas ka or ikain ka sa labas or yung tipo na i-date ka, yung tipong ganon. Kasi itong taon na ito gusto ka. Gusto niyang mas lalong lumalim. Pwedeng kilala mo na to or pwede ring bago. Piliin niyo na lamang kasi meron ditong gusto kang makilala or gusto kang ipaglaban. Ipaglaban yung connection na to. Ito na yung nakikita ko. Meron din ditong bago. Pwedeng kilala mo na to. Ito na yung nakikita ko dito. Meron bago ditong gustong makipagkaibigan sa'yo. Gusto ka niya. Gusto niyang suyuin ka. Then, meron ditong separation. So, ibig sabihin, dalawa yung patungo sa'yo, no? Meron ditong gusto kang ipaglaban. Kaya maybe lumabas tong si Five of Wands. Meron ditong labanan na mangyayari. Okay? Or pwede rin sabihin na maglalaban yung puso't isipan mo. O sino yung pipiliin mo dito sa dalawang to. Kasi meron ditong manggugulo. Okay? Meron kasi ditong pangyayari na nag-break up, separation, merong abandon na nangyayari or silent treatment na ginawa sa itong tao na to. Pero ganun pa man, meron din ditong new na kung saan gusto nitong kilalanin ka, gusto ka nitong ilabas, gusto ka niyang bigyan ng good treatment, yung tipong ganun. Then, nafe-feel ko din dito na gusto nitong makipag-usapan sa'yo na mas malalim pa. Yung medyo may pagka-romance. Romantic, ganun. Ito lang yung nafe-feel ko kasi iba yung nararamdaman ng tao na to. Tingnan pa natin. Meron dito na heart with the key. Welcome love. Sinasabi dito, no, na meron ditong the one na parating sa'yo na kung sana, no, may perfect match. Kumbaga, magkakaroon kayo dito ng equal and balance na yung balance lang, yung salamuhan mo dito sa tao na to. Meron talagang chemistry. Ito na yung nafe-feel ko. Kasi nakikitaan ka ng tao nito na ikaw yung susi sa puso niya or pwede ring sabihin na itong taong bago ang magiging susi sa puso mo. Kasi nagsarado na to eh. Maybe before nagika ditong yung parang nag-close na yung puso mo, hindi ka na tumatanggap ng panibagong love. So ngayon itong taon nito, parating sa'yo to, na kung sana, no, mabubuksan muli yung puso mo. Kumbaga, safe ka magmahal muli. Ganun lang yung nararamdaman ko dito. Tingnan pa natin kung ano pa yung information. Give me the message. Anong mensahe para sa'yo? Meron ditong let go of control issue. Nafe-feel ko dito, no? Ginagabayan ka dito ng mga angel mo. Then, kumbaga, yung mga masasakit na nangyari sa in the past, wag mo man masyadong i-control. Yung tipo na wag ka na masyadong magpatali sa ganong experience na kung saan nakukulong ka sa ganong pain na hindi mo na welcome yung mga new love or new opportunity na parating sa'yo. Kumbaga, yung mga nangyari in the past, i-let go mo na siya. Kasi, mabubuksan niya ng panibago eh. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Kasi, kung makikita mo dito, may mga anghel na sumusubaybay, okay? Kumbaga, no, sinusubayban ka dito in the right path. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, meron ditong honeymoon. So, ibig sabihin, meron ditong ikakasal or pwede rin sabihin na mararamdaman mo ulit magmahal.
Ito lang yung nafe-feel ko, na kung saan ano, ma-feel at home ka sa tao na ito. Then nararamdaman ko dito na ginagabayan tong tao na to patungo sa'yo, kasi nafe-feel ko din dito na meron tong emotion. Meron talaga tong masidhing damdamin para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Nafe-feel ko dito may travel, or pwede rin sabihin na nasa malayo ka, okay? Pwede rin makilala mo to in travel. Give me more information. Sinong parating sa'yo? Okay. Meron ditong forgiving and learning. Kumbaga, nafe-feel ko dito na meron din ditong tao na maybe ito yung past mo. Meron ditong hihingi ng tawad. Magsusumamo sa'yo. Then, itong tao na ito, gusto nito talagang makuha muli yung loob mo. Then, nakikita ko din dito, kailangan mo nang pakawalan yung mga masakit na karanasan mo, no? Nang sa ganun, maghilom ka ng lubusan. Kumbaga yung mga na-experience mo, nakabiguan sa pag-ibig, ayan yung gawin mong paraan upang mas marami kang matutunan dito. Yung tipo na, ito yung paraan upang maging kang mas matatag, or sabihin natin, once na meron kang mga na-experience na ganyan, mas lumalalim yung pangunawa mo, or pwede rin sabihin na mas nadadagdagan yung mga pananaw mo sa buhay. Ito lang yung nakikita ko. Then, sinasabi din dito, na yung experience na nangyari sa'yo in the past, yan yung paraan upang mas lumago ka bilang isang individual, or pwede rin sabihin na magagamit mo ito nang sa ganun, makilala mo ng lubusan kung sino yung mga nagsasabi ng totoo para sa'yo. Kumbaga yung experience na ito yung nagturo sa'yo para mapatawad mo yung sarili mo, mapatawad mo din yung tao na nakagawa sa'yo ng masama, at nang sa ganun, meron ditong healing na maganap sa buhay mo. Ito lang yung nafe-feel ko, kasi once na napatawad mo na tong mga masasakit na nangyari sa'yo in the past, dito ka feeling mo maisisilang kang muli, na kung saan may panibagong energy na payapa. Ito lang yung nararamdaman ko dito, kasi ginaguide ka dito na magpatawad, at yung pagpapatawad na yan, meron kang matututunan diyan. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, tumansik pa to. Worth waiting for. Kumbaga, sinasabi dito na hindi ka magsisisi sa pag-iintay, kasi kung ikaw man ay single ngayon, meron ditong new love na parating sa'yo na masasabi mong worth waiting for. Ito lang yung nafe-feel ko. Kailangan mo lang ditong maniwala sa divine timing, kasi may oras yan kung kailan mo mamimit itong tao nito, kasi may promising dito sa'yo na may honeymoon. So, ibig sabihin, kailangan mo dito huwag ka magpa-control sa mga issue in the past. Kumbaga, mag-healing ka dito. Then, yung mga nangyari sa'yo, ay meron niyang aral para mas lalo kang lumago, dahil yan ay divine timing, okay? Meron ditong divine timing na kung saan si divine, si God na yung kumikilos sa love life mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Meron ditong deception. Someone's wearing a false self-mask in this relationship. Nafe-feel ko dito na meron ditong naglagay ng mask, or meron siyang yung tipong may madaya yung energy. Maybe itong person mo before, naging siyang madaya sa connection na to, okay? Meron pagpapanggap. Pero ganun pa man, lalabas at lalabas ang katotohanan mula sa tao na to. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi once na hindi siya nagiging totoo, mas mahihirapan siya sa sitwasyon. Then ito, sa reconciliation. Then, nafe-feel ko dito na meron ditong magbabalik muli. Yung sinabi ko kanina, meron ditong gusto ng justice sa connection na to. Gusto niyong ipaglaban yung connection mo sa tao na to, okay? Nakikita ko rin dito na meron ditong past person ka na magbabalik sa buhay mo, na hindi mo siya aasahan. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Give me more information. It is safe for you to love. Kumbaga, ligtas ka daw magmahal muli. Ito lang yung mensahe dito. Sinasabihan ka din dito na
Buksan mo yung puso mo, bigyan mo ng chance na yung sarili mo, no, na magmahal muli. Kasi once na binibigyan mo yung chance or nagmamahal kang muli, no, na-attract mo yung yung high energy na kung saan positibo ito parating sa'yo. Kumbaga yung signal kay universe na binibigyan ka ng signal ng universe na safe lang magmahal, okay? Ligtas ka magmahal. Kasi ginaguide ka dito eh. Kung may kita mo may angel dito, ginaguide ka. Kumbaga kahit nasaktan ka before, sinasabihan ka dito na wag kang mawawalan ng pag-asa. Kasi kahit may mga masakit kang naranasan, ligtas ka magmahal, okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe para sa'yo? Sino yung parating sa'yo? Meron dito na Chiron. Hurt and heal. Kumbaga, nasaktan ka, pero hihilom ka. Ito yung mensahe sa'yo, nasaktan ka man, dahil may dahilan yan. Then, nafe-feel ko din dito na may paghilom. Kumbaga, sumunod ka na lang sa agos ng buhay. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi nafe-feel ko dito na malakas yung iyong pakiramdam. Okay? Meron kasi ako nakikita ditong moon. Then may daloy dito ng tubig. Then may nakikita rin ako dito na merong mata. Okay? Protection. Eyes. May vision or protection. Or pwede rin sabihin na pinoprotektahan yung love life mo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Hurt and heal. Then dito one house. Nafe-feel ko dito bilang isang individual ka ngayon or single ka ngayon mas lalo mong nabibigyan halaga yung sarili mo, mas lalo mong nakikita ang halaga ng buhay. Ito lang nafe-feel ko kasi nakikitaan ko dito na merong new beginning sa'yo or pwede rin sabihin na lumalawak yung pananaw mo, naunawaan mo yung sitwasyon mo. Kasi meron ditong pagsilang muli. Maybe, nagkaroon ka dito ng panibagong pananaw na kung saan para kang sinilang muli. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Kasi kung makikita mo dito yung ibon, meron ditong itlog. Kumbaga, kung mawala na siya sa itlog niya, maybe before, masyado kang pinoprotektahan mo yung sarili mo. Kumbaga, sobra kang cover. Pero ngayon, nakikitaan ko dito na sinasabi dito na ligtas kang magmahal. Okay? Kasi kung makikita mo dito, kung mawala na siya open na siya muli, sumubok sa panibagong buhay. So, ito lang yung sinasabi dito, Then dito, Virgo. Maybe meron kang Virgo person or pwede rin sabihin ikaw ito. Sinasabihan ka dito na, ikaw yung tipo ng tao na may integridad. Kumbaga yung pagiging, kumbaga yung integridad na meron ka, yun yung pinanghahawakan mo Ito yung iyong pinaninindigan. Dahil doon, sa pagiging mong ganito, mas lalo kang lumalago. Kasi kung makikita mo dito, meron dito kalansay din puso. Kumbaga, kahit may mga pagsubok kang kinaharap dito, mas tumuon ka sa positibo at mas lalo kang lumalago dahil sa mga naging experience mong ito. Then, nakikita ko dito, meron ditong pakpak ng anghel. Kung makikita mo dito, meron ditong pakpak. So, sinasabi dito, na ginagabayan ka. Ito lang yung nararamdaman ko. May dahilan kung bakit mga nangyari sa'yo, yung mga break up or ganyan, etc. Para makita mo yung halaga mo. Okay? Once na nakita mo na yung halaga mo, dito na yung kikilos yung pagbabago sa'yo. Kasi hindi mo nahahayaan yung sarili mo na malugmok sa ganong sitwasyon. Ito lang yung nararamdaman ko. Okay? Kaya, yung mga nangyari sa'yo, meron niyang benepisyo
para sa'yo. Ito lang yung nararamdaman ko. Give me more information. Ay, ang dami naman. Wait lang. Masyadong madami. Give me more information. Meron ka ditong north node. Destined to have. Nafe-feel ko dito na destiny mo na magkaroon. Maybe destiny mo magkaroon ng makakasama sa buhay or family na hinahangad mo, no? Kasi marami mang pagsubok ang kinaharap dito. At the end, masusumpungan mo. Dito sa House 7, nafe-feel ko dito na meron ditong profound in relationship. Nakalagay dito. So, ibig sabihin na meron talagang promising na naghihintay sa'yo na hindi mo inaasahan na relasyon na para sa'yo. Kasi nakikita ko dito na magkakaroon ka dito ng romantic partnership na kung saan may equal and balance. Nakikita ko rin dito na meron ditong intimacy or pwede rin sabihin na malalim na connection. Malalim na hidwa na kung saan lagi kayong magkasama. Ito lang yung nakikita ko or yung tipo na hindi nito hahayaan na malayo ka sa paningin nito. Gusto nito, kung saan man siya magpunta, kasama ka. Ito lang yung nakikita ko. Kasi iba yung nararamdaman ng tao na to. Ayun. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching and love and peace. Hi, Pile 2. Ito yung napili mo, Rose Without Thorns. You have a right to your joy, peace, witness of life. I feel meron ka dito pinagdaanan na kung saan pinili mo yung iyong sariling kaligayahan, pinili mo ang iyong kapayapaan, pinili mo yung tinahak mo na landas na kung saan mararamdaman mo na home ka, feeling home, or yung magaan lang ang pakiramdam. Ito lang yung napifeel ko dito sa Rose Without Thorn, or pwede rin sabihin, ito yung gusto mong mangyaring connection, masaya lang. Ayan, ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin kung ano yung pinakaminsahe para sa'yo. Sino tong parating sa'yo at bakit gusto kang kausapin? Give me more information. Sino yung parating sa'yo at bakit gusto kang kausapin? Meron ditong Page of Pentacle reverse. So, nakikitaan ko dito ng Virgo, Capricorn, and Taurus. Meron ditong 3. Gemini, Aquarius, and Libra. Give me more information. Dami. Meron dito na 9 of Pentacles. Give me the message. Meron dito the Fool, okay? Itong tao na to, meron dito na Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. Yan, ito lang yung nakikita ko. Nafe-feel ko dito sa tao na to. Maybe kilala mo na to, okay? Or pwede rin sabihin na new, hindi mo pinapansin kaya nasasaktan siya. Pero ganun pa man, tingnan natin. Nakikitaan ko to na tao na to na mahiyain, nahiya siyang ipaalam sa'yo yung nararamdaman niya, or pwede rin sabihin na nahihiya siya dahil wala siyang may offer sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ka ng tao na to na sobrang maayos ang kalagayan. Pwede rin sabihin na isa sa mga katrabaho mo or kilala mo na to. Okay? Kasi itong tao na to nasasaktan siya. Nasasaktan yung kalooban niya kasi wala siyang magawa. Wala siyang magawa para maipahatid or maipahayag yung kanyang nararamdaman. Pwede rin sabihin past person mo to, okay? Kasi kung makikita mo dito sa Three of Swords, then lumabas si Page of Pentacles, nahihiya siya. Nahihiya siya sa'yo. Kaya lang, hindi siya makalapit sa'yo kasi meron siyang lihim, or pwede rin sabihin na meron siyang pagkakamali sa'yo. Na kung saan nagbigay din to ng pasakit sa'yo.
Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito na nakabawi ka dito. Then, nakikitaan ko rin dito na itong tao na to, okay naman yung kabuhayan niya. Ito lang yung nakikita ko. Stable siya, or sabihin natin good provider tong tao na to. Kasi malaya siya pagdating sa pera niya. Pero hindi niya kayang i-offer yung love, okay? Maybe meron din ditong complicated situation. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko. Meron ditong bawal na pag-ibig, or pwede ring sabihin na nahihirapan siya. May lagay sa third party, or pwede ring sabihin na nahihirapan siya sa connection na to. Okay? Meron ditong pagtitiis. Akong nararamdaman. Pero ganun pa man, ikaw nakakaalam kung kilala mo tong tao na to. Kasi nakikita ko dito na meron ditong nagtitiis, na nasasaktan, hindi maibigay yung totoong nararamdaman, or hindi niya maipahayag yung kanyang nararamdaman. Kasi meron ditong mali. Okay? Ito lang nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito, itong tao na to, siya yung tipo ng tao na malaya niyang gawin yung mga bagay-bagay na gusto niya. Hindi bawang risk taker, hindi siya natatakot na sumubok. Maybe, pwede rin sabihin na, gusto nitong ayusin yung connection kasi nahihirapan siya. Ito lang yung nafe-feel ko. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ka ng tao na to na very loyal, talkative, madaldal. Nafe-feel ko din dito na masagana ka, or pwede rin sabihin, ito yung energy niya ngayon para sa'yo. Kaya lang nasasaktan. Meron ditong nasasaktan. Pwede ikaw itong nasasaktan, or pwede rin sabihin yung person mo, vice versa. Kasi meron ako nakikita ditong nasasaktan. Ayun. Tingnan pa natin para mas meron akong makitang clue or sign sa connection na to. Give me more information. Sino yung patungo sa'yo? Girl talk. Nafe-feel ko no nag-moving on ka dito. Maybe kaya to nasasaktan kasi nakikita ka nito in social media na naka-moving on ka na. Pero itong tao na to, hindi pa to nakaka-moving on. I think kilala mo na to, past person mo to. Okay, may past person ka ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Nakikitaan ka ng tao na to na masagana, maayos, may kalayaan ka. Pwede kang makipag-usap sa kahit sino. Pero itong tao na to, nasasaktan kasi hindi niya kayang i-offer. Wala siyang mai-offer sa'yo. Nafe-feel ko din dito na maayos yung kalagayan mo. Okay? Give me more information. Twin flame. Oh, meron ditong twin flame energy. So, may naganap ditong separation. Twin flame mo to. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Butterfly. Nafe-feel ko dito na meron ditong healing, or pwede rin sabihin na may nangyari sa inyo na hiwalayan. Pero ganun pa man, kahit may pangyayari sa inyo na hiwalayan, nagkaroon dito ng growth para sa'yo. Okay? Kasi nakikitaan ka nito na paglago. Nagkakaroon ka dito ng transformation. Ito lang yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin na nakatungo ka na sa next chapter ng iyong buhay. Yung may mga plano ka na hindi kasama yung person na to. Yung parang sarili mo lang. Then, meron ditong runner. Tinatakbuhan mo to. Itong tao na to, gusto kang makausap pero tinatakbuhan mo to. Ayaw mo tong makita. Ayaw mo tong makaano. Kasi, feeling mo nakadepende lang tong tao na to sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Or, pwede rin sabihin na saktan ka dito sa tao na to. Pero, ganun pa man, tong tao na to, hindi to maka-recover. Kasi, naiingit siya sa'yo. Ang tipo ba nagiging kang maayos ang kalagayan, masaya ka, malaya ka. Pero siya, hindi pa siya nakakapag-heal sa nararamdaman niya. Ito yung kumukulong sa kanya.
ikaw malaya ka na. Ito lang na-feel ko. Dahil dito, no, tinatakbuhan mo to. Iniiwasan mo to. Maybe binalak mo pa nga ito eh. Ito lang nakikita ko. Meron ditong takot sa connection na to. Give me more information. Yung tipo na nga, ayoko siya makita. Ayoko makita siya. Yung ganun, takot na takot ka sa ganun. Meron dito I like you. Meron dito nagkakagusto sa'yo. Or pwede rin sabihin may new love na parating sa'yo na nagkakaroon ng interest sa'yo. Gusto kang makakadate, gusto kang makilala. Gusto niyang mas lumalim yung connection. Meron ditong bago. Nagkakagusto sa'yo. Give me more information. Excuse me. House 8. Nafe-feel ko dito, no? Yung sinabi ko kanina, transformation. Meron ditong transformation na magaganap sa'yo. Kumbaga, no? Dahil meron ditong runner. Ma-handle mo yung takot mo. Ito lang na-feel ko. Kasi nakikita ko dito na meron dito na magkakaroon ng transformation para sa'yo. Merong pagbabagong magaganap sa'yo. Then, na-feel ko dito na ito na yung simula ng legacy mo. Na kung saan meron dito kang tinatahak na bagong landas or meron kang mga pinaplano na ikaw na muna. Yung ako muna. Ganon yung energy. Ito lang na na-feel ko. Meron ka ditong ibang plano o meron kang mas inuuna mo yung goal at pangarap mo. Give me more information. Meron ka ditong cancer. Nafe-feel ko masyado kang protected sa yung nararamdaman. Pinoprotektahan mo yung sarili mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then, meron dito na house 3. Nafe-feel ko dito na maagap ka rin. Yung tipo na maagap kang natuto sa hamon ng buhay. Maybe, lumaki ka dito na hindi mayaman, hindi maaluwan. Yung tipo na bago ka makapag-aral, kailangan mo ng sipag at tiyaga. Yung tipo na nagsumikap ka talaga. Ito lang yung nararamdaman ko. Na kung saan nagiging kang maagap kang natuto sa mga bagay-bagay. Marami kang agad natuklasan. Then nafe-feel ko din dito na ikaw yung tipo ng tao na magaling kang makipag-usap. Merong mga napupulot na aral ang mga tao sa'yo dahil sa pananaw mo sa buhay or pwede rin sabihin na meron kang malalim na experience ng kabataan na kung saan hindi aakalain ng ibang tao na na-experience mo yung ganong buhay. Ito lang yung nafe-feel ko. Ito lang yung nakikita ko dito. Meron dito na maraming kaalaman. Tingnan pa natin kung ano pa yung sign. Or pwede rin sabihin, itong tao na to. Ito yung nakikita niya sa'yo. Marami ka na pagtagumpayan. Give me more information. Meron ditong Capricorn. Nafe-feel ko tong tao na to, very ambitious. Yung tipo na ma-ambisyon siya sa buhay. Gusto niya kapag siya may tinatrabaho talagang dibdiba, nakafocus, then nafe-feel ko din dito na meron tong sinusunod na method o meron tong sariling paniniwala. Ganon. Ito lang yung nakikita ko. Tingnan pa natin. Give me the message. Ano yung mensahe para sa'yo? Excuse me po. Ano yung mensahe? Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Sinasabi dito, kasi nakikita ko dito na lumaki ka ng sobra talagang marami kang pinagdaanan. Hindi mo na-experience yung tipo na
mga bata naglalaro, or sabihin natin na dahil sa hamon ng buhay na maagap ka nag-matured, ito yung pagkakataon na ilabas mo din yung pagiging playful mo, yung pagiging mong jolly. Ito lang yung na-feel ko. Kasi once na meron kang ganong energy, yung pagiging bata na energy, ito yung nagdadala sa'yo, or ito yung magiging attraction para sa iba. Kasi nakikita ko rito na meron ditong may pagka-youthful. Kahit may edad na ba, hindi nawawala sa kanya yung may pagkapusong bata. Or pwede rin sabihin na bata ka, naging mature ka, nitong tumatanda ka, mas nagiging kang jolly. Ito lang yung nakikita ko. Kasi hindi mo yun na-experience kaya ngayong tumatanda ka, dito lumalabas yung pagiging mong jolly. Give me more information. At ito yung nagugustuhan ng tao nito, or pwede rin sabihin ito yung parating, yun yung beginning na magugustuhan ka. Kasi nakikita ko dito, meron ditong bagong parating. Meron ditong passion. Sinasabihan ka dito, i-allow mo yung sarili mo na buksan muli yung puso mo, na magmahal muli. Yung magmamahal na masaya, ganun. Ito lang nakikita ko, yung may passion, talagang sobra yung may pagka-true love, calling in your soulmate. Sinasabihan ka dito, na yung mga dasal mo, maybe meron kang hinihiling before, na kung saan, hinihiling mo kay God na bigyan ka ng karapat-dapat na lalaki, karapat-dapat na babae, na kung saan, yung ginagawa mong yun, maibibigay ito sa'yo. Okay? Ma-attract mo ito. Ito lang nakikita ko. Kasi meron dito na yung pag-prayer mo, pag-pray mo, yung pag-affirmation mo, once na ito yung iniisip mo, ito yung signal kay God na ito yung gusto mong makamit. Dahil dito, dahil nagbibigay ka ng signal, dahil sa mga prayers mo, ibibigay ito ay pagkakalob sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong ipagkakalob sa'yo na soulmate mo. Give me more information. Meron ka dito na let your friends help you. Kasi meron ditong girl talk. So, sinasabi ka dito, nagiging kang masaya na single ka dahil sa mga kaibigan mo, dahil meron ka mga kaibigan na tumutulong sa'yo. Pero pag may dumating na para sa'yo, or sabihin natin, dumating tong tao na ito, meron kang kaibigan na makakatulong sa'yo or mapapayuhan ka sa sitwasyon mo. Ito lang na feel ko. Tingnan pa natin kung ano pa yung another message para sa'yo. Give me the message for you. Pile 2. Ano pa yung mensahe? Meron ditong Libra. Make time for your self-love. Kumbaga, pagbuusan mo mahalin yung sarili mo. I think single ka ngayon. Doon ka nakatuon sa self-love mo, or kung hindi ka pa, nakaista ka pa sa sitwasyon at nasasaktan ka pa, pag-aralan mong mahalin ang sarili mo. Ito yung sabi, yung maging balance ba. Then dito, sa full moon in Capricorn, take a reality check. Kumbaga, kailangan mong maging realidad, or sabihin natin na mag-focus ka sa realidad. Dahil dito, once na nagiging kang makatotohanan, nafe-feel ko dito na ito yung tutungo sa'yo, Or pwede rin sabihin na ikaw yung tipo ng tao na totoo kang tao. Gusto mo yung makatotohanan. Or ito yung hinahanap mo sa isang tao. Yung totoo. Walang fake. Then, first quarter moon in Gemini, nafe-feel ko dito na kasi may nakita ko ditong butterfly, transformation. Merong pagbabago sa'yo, then nafe-feel ko dito na mas makikilala mo yung sarili mo. Or pwede rin sabihin na kung ano man yung mga nais mong sabihin sa isang tao,
sabihin mo, okay? Sabihin mo. Kasi once na sinasabi mo ito, doon ka nila nakikilala kung anong klase kang tao, kung ano yung personalidad na meron ka. Speak your world into being. Kasi once na ikaw ay nagsasalita, no? At ipinapahayag mo yung saloobin mo, malalaman nila kung anong klase kang tao, kung ano yung karakter mo, kung ano yung gusto mo, kung anong ayaw mo. Maybe meron ka ditong makikilala na ibang lahi kasi meron ditong world. I think meron dito na kaibahan sa inyo, itong tao na to, yung parating sa'yo. Pero meron din ditong past person na parating sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.